What's up? And welcome back na naman dito sa ating channel. Okay, so today mga papi, ang gagawin natin, tignan natin, no, basahin natin, yung magiging adjustment sa Dagger, Battlestop, at SNS. Tatlo lang muna kasi medyo madami. Okay, so kung kakayanin pa ng oras, pwede natin dagdagan yan. Okay, so pakita natin dito sa ano natin sa... Ay, mali pala. Hindi pala dito. Mastery update. Okay. Dito na tayo agad mga papi chuls. Basahin natin. Simulan natin sa Dagger mga boss. Yan. Okay. Kita ba? Kita nyo yung boss. Matatalino kayo. So basahin natin mga papi chulos. Dagger. Okay, DD. Dual Dag. The Dagger is a mastery designed to excel in 1v1 or small scale fight. May fight dapat yan sa dulo. Skirmishes focus on surprise rather than large-scale battles, thanks to excellent mobility and damage immunity. However, recently, in large-scale PvP battles, evasive maneuvers and hand skills have been used to reduce the flow of battle by using the damage immunity effect of the evasion maneuver. Enhance skill to penetrate deep into enemy territory, draw multiple skills, and then safely escape. With Shadow Charge, thereby slowing the flow of battle without bearing any risk. This approach was somewhat different from the original combat structure of Dagger. Accordingly, the damage immunity effect of the evasion maneuver. Ito mga binabanggit dito, ito yung mga skill niya. Tama ba? Okay, yung mga skill niya yan, no? Enhanced skill will be changed to new effect stealth. Ay, fuck. May napindot ako. Sorry. So, magiging stealth na daw. Oo. So, ano na siya, invisible na, imbis na immune. Tama, yun yung evasion maneuver eh. Okay? With this change, while limiting excessive activity in large-scale battles, we have strengthened the ability to more actively pressure enemies in 1v1 and ambush situation, which is talaga naman dapat na ganito ang Dual Dag or Assassin. Dual Dag is Assassin, tama. So, yung mas ano talaga siya dapat, more on ambush, no? Yung ano, yung ano niya, yung damage niya is talagang nakakaano talaga, burst. Okay? So, basahin natin to, yung ano niya, yung yung naiba. Itong blue, yung adjusted. Okay? Kung makikita niyo diyan, yung blue, yan yung in-adjust. Tapos yung walang kulay, ito yung dati. Okay? So, umpisa natin dito. Okay? Identify weakness. Okay? Existing niya is yung MP niya is 175, parehas lang yan. Okay? 19 sec, 19 sec, parehas lang. Pero yung ano dito, deals to physical damage to the target, total 105. Physical damage to the target, so pinahina. Okay? So pinahina. Ito yung una, pinahina. Yung dito niya, yung ano, yung skill name na weakness detection, enhance yan. Parehas lang yung MP consump niyan, 19 sec pa rin yung cooldown. Ang naiba dito, pinahina din mga papa. From 175 to 120%. Okay? So, dito naman tayo sa identifying weakness addiction. Parehas lang yung MP niya, 19 seconds pa rin yung cooldown. Ang nangyari, deals 2 physical damage to target, total 195. Pinahina din. Naging 135. Okay? Then yung inflicts poison to the target is 5 seconds lang dati. Nagiging 12 seconds na, hahaba. Tapos yung poison damage over time is 15%, so parehas. Pero pinalakas yung ano niya, DR, yung damage over time niya. Tama ba? Ayun, no? Poison siya in 12 sec. Dati kasi 5 sec. So yun yung ano, yung sa weakness addiction. Ito binabanggit natin dito yung sa weapon traits. Ito yung skill name. Tama? Oh, tama yun. Next tayo, dito sa weakness detection. Hindi, tapos na pala tayo dyan. Weakness detection stun. Okay? Parehas lang ng MP, 29 sec, parehas lang. Deals 2 physical damage to the target, total 150. So, humina siya. Pahihinain siya ng 110% na lang. So, 40% yung bawas. Plus 80% chance to inflict stun for 1 sec. Plus 80% chance to inflict stun. Parehas lang. Okay? Ang naiba is yung damage dealt. Okay? From 150 to 110. So, pinahina. Okay? Next naman is yung weakness detection stun. Hindi na. Ano pala yan? Ito na pala yun.
Parehas lang, weakness detection, weakness stand. Dito na tayo. Shadow Assault. So, punta tayo sa Shadow Assault. Ito. Itong skill na to. Okay. So, sa stun niya, teleport behind. Ito yung itong teleport, no? Yung nagpupunta siya sa ano, yung skill ng DD na napupunta dun sa kalaban. 7 meter range dealing physical damage total 125%. Ngayon, pinataas yung ano niya, yung seconds ng ano niya, cooldown ng dalawang ano lang, ng 0.2. 37. Oh, ayan oh. 2 sec. Ay, 0.2. Hindi, 2 sec. Tama. Okay, dati, ano nangyari dito? Ba't parehas lang? So, parehas lang, walang nangyari. Ito lang yung naiba. Cooldown lang. Okay, so parehas lang dyan. Yung ano, pupunta ka sa kabila, yung may stun. Okay, sa slow, parehas lang. Sa silence, ito yung adjusted niya. 7 meter range. Using dealing physical, parehas lang. Yun nga lang, chance to get silence. For 4 sec na lang, binaba. Binaba nila yan. Yun yung sa silence naman. Okay? Shadow ambush immunity. Sa immunity naman, ignore the player and move 7 meters forward. Grants immune to the damage for 2 hits. Ito yung dati. Ngayon, ignore the player and move 7 meters forward. Becomes immune to the damage from 1 hit for 3 sec. So, ito yung adjusted niya. Becomes immune to damage from 1 hit. 1 hit na lang. 2 hits, naging 1 hit. Oo, binaba nila, boy. Ano to? Pinahina. Pag bato sa'yo, isang palo na lang. Grabe naman yung adjustment nito, boy. Parang minus 40% yung ano, yung lakas ng dual dag na ibababa nila. Okay. So ito yung pinaka main ano niya, I mean anong pinakamalaking adjustment na mangyayari. Itong stealth, yung ano, Forbidden Blade, no, evasive maneuver, yung ano, stealth na. Invisible. Dati immune ka for 2 sec. You will remain invisible for 5 seconds. Okay? Yung sa enhance, grants damage immunity for 4 seconds. Tapos yung bago, you will be in stealth for 10 seconds. So ito yung bago niya, magiging invisible ka. Papi chulos. No? Okay, so yun yung mga didi dyan. Good luck, no, sa bago ninyong journey dito sa ginawa sa inyo. Comment nyo lang dyan kung ano yung naging ano ninyo dyan, naging ano bang tawag dito kasi yung masasabi nyo dito sa update na to. Okay, proceed tayo. Nawalan ako ng internet. Ay, hindi. Kala ko nawalan ako ng internet. Okay, proceed tayo sa battle stop. Okay? Battle stop tayo, boss. Proceed tayo sa battle stop. Great sword. Sa great sword, meron din bago eh. Combat baton. Ito yun, di ba? Battle stop. Combat baton. Melee masturbation magic damage that continuously attacks enemies with powerful magic. Okay, alam nyo na yan. Melee type na magic type to. Okay, itong battle stop niya. Punta na tayo dito. Yung skill nito na explosive strike. Okay, yung pinakauna niya. So, tumaas yung MP consump niya. Itong sa stun. Okay, deals magic damage to the target twice. Total 100. Nabawasan din. Tama ba? No. Pero may stun na siya, boss. Pero may stun for 1 sec. So, may stun na siya. Dating wala. Tama? Wala. Oo, dating wala. Ngayon, may stun na siya. Okay, total 100%. Nabawasan yung damage, pero may stun na siya ng 1 segundo. Okay, okay din to. Oo. Ito naman, yung Dark Strike niya. Deals na yan twice. Ito yung dati. So, magiging stun na rin. For 2 sec naman. Okay to To the target twice plus 120. So, ito na lang lagyan nyo kung sakali. 2 sec eh. Okay, ito na lang lagyan nyo kung sakali dyan. Ito yung adjusted. Okay? Grabe na yung combo. Grabe na to. May stun na uli, no? Dati yung isa lang, yung dulo eh. Tama ba? Yung blow. May isa pang stun tayo sa una, yung explosive strike. Okay? So, dito naman tayo sa next na, ano niya, na abilities, yung strengthening of forces. Okay? Disable force, yung dati niya is medyo bumaba yung MP consumption nito, guys. Okay din. Increase your magic critical hit by 30 for 90 sec.
Parehas lang. Ay, hindi. Ito yung dati niya. Parehas lang. Oo. Wala naman nangyari. MP lang nangyari dito sa pinakauna niya. Yung pangalawa, Yung force enhancement, force and focus. chance na bawasan ng accuracy. Puro dagdag bawas lang ng accuracy, boss. Dagdag bawas lang ng AQ. Dating ito basahin natin to. Pati yung MP na bawasan yung consumption. Grabe nga naman yung MP dati, no? 420, ngayon naging 297 na lang. Okay. For 90 increase yung magic critical hit for 40. Ito yung dati. Yung crit, magic attack, tsaka accuracy. Ngayon, naging 40, attack power 40. Dudugdog. Ay, hindi nabawasan yung accuracy. AQ yung nabawas dito. Pero nagdagan ng magic attack. Okay, ito Yun nga lang yung AQ na bawasan. Pwede na. Okay? Strength enhanced focus. Sa focus naman, nabawasan din ng MP. For 90 sec, yung dati, critical hit plus 40, magic power 25, accuracy 40. Yung bago, magic crit hit 80 na. Magic power 80, accuracy 50. Uy, ito! Ito yung win-win. Oo, itong isa yung focus. No? Solid yan. Okay, yung sa combat sense, reduce cooldown to. Ito yung sa cooldown. Reduce the cooldown of 5 sec and restores 2% of your own HP. Uy, okay ito Dati 750 Ngayon 2% na. Percentage base. Okay? Tapos yung MP niya nabawasan din. Tapos yung dito, ang dami sa strengthening of force na pala tayo. Pangalawa na pala to. Okay. Dito tayo sa combat encouragement. Existing neto, okay, ano to? For 5 sec, damage reduction taken by yourself and party member within 4 minutes increased by 10%. Ngayon, yung bago, increase your status ailment resistance by 20% for 3 sec. Ba't ganun? Tama ba? Parang mas maganda yung dati. Yung ailment resistance, ano to? Status effect, ganon. Okay. So, tumaas yung niya, no? Yung MP consump nito. Walang pagbabago sa cooldown. Sa MP lang nagkatalo. Battle encouragement. Okay, 45 sec. MP lumaki. Putik na yan tumaas Naging 534. For 5 seconds, you and your pump party member with 4 meter range have 20% movement speed and 20% damage reduction increase. Yung dati niya, yan yung dati niya. Ito yung bago. Remove all status effect of your own and increase immunity and resistance by 20 for 3 sec. Parang mas trip ko pa rin yung noon. 20% Okay. Next natin, itong scattered light immunity. Removes all harmful effects of yours. Ito yung pinapaikot niya Pinapaikot niya sa ulo niya. Tapos mawawala yung yung debuff niya, no? Granting immunity to harmful effects for 10 sec. Ito yung bagong adjust. Ito yung adjusted niya. Remove all harmful effect of your self and party members within 8 meter range. Ang laki na lang range, guys. 8 meter na. From 4 meter, naging 8 meter. Granting immunity to harmful effect for 10 seconds. When you remove a harmful effect applied to yourself, all your damage increased by 5%. Ay, okay Para mas pinalakas to. Mas okay to. Okay? Move speed. Oo. Tapos, pinababa pa yung MP consump niya. No? Tapos 34 seconds na lang yung cooldown. Okay, so maganda to. Feeling ko ito gamit to. Scattered light. Wave of light! Dito tayo. Wave of light. Deals for magic damage to the target. Ito yung ngayon. No? 185%. Total 185%. Deals magic damage, 185% damage. Reduce the target skill damage by 5% for 5 sec up to 4 stack. So, 20% yon. When the skill hits 3 times, all beneficial effect of the target are removed. Ngayon, yung bago, deals for magic damage to the target, total 185. Okay, reduce the target skill damage by negative 2.5% for 5 sec. Up to 4 stack. So, 10%. Yun yung skill damage niya. Mababawasan. When skill hits, if it steals and remove beneficial effect. Ay, nakaka-steal? So, kung meron kang plus enhanced damage, makukuha mo yon. It steals and remove
beneficial effect from the target. Bah, tama ba? When beneficial effects are removed, attack speed and movement speed increase. Some effects are excluded. Kaya pala heist. Money heist. No, ito light heist. Ayos ah. Parang kukuha ka ng ano, ng lakas. Tama? Parang ganun siya eh. Kasi yung cooldown niya medyo matagal na. Oo. 8 seconds. 48 sec, no? Okay lang yun. Pero syempre may mga cooldown decrease naman tayo eh. So bababa yan. Okay, so dito naman tayo sa silence. Oo, bumaba yung skill MP consump. Parehas lang yung ano, cooldown. Yung ngayon, deals 4 magic damage to the target, total 150. Parehas lang. Okay, reduce the target skill damage by 5% for 5 sec up to 4 stack. Reduce the target skill damage by 5% for 5 sec up to parehas lang. When skill hits 3 times, it silence the target for 3 sec. Ito yung ngayon. Yung bago, on skill hits, there is a 80% chance to silence the target for 3 seconds. So, chances na siya. Tama ba? Or nakalabas lang yung percentage niya. Dati kasi walang nakalabas sa percentage. Dati per hit eh. Dati per hit. Mm-mm. 3 times applied. Mm-mm. When your int is 35 or higher, plus 90% chance to grant silence, okay. So, kung 35 or higher, eh wala, di ba 35 lang talaga yung int. So, plus 90%. So, plus 90%, okay. So, matik yan, silence na siya dyan. Okay. Oh, ang pinalakas nga itong B-stop. Pinalakas nga itong B-stop nga, mga papa. Okay, next tayo. Dito sa ano sa Dark Infusion, yung Spread of Darkness, ito yung pinakadulo niya. Eh yung una, ay yung dati, charge to the target within charge to the target. Ito yung ngayon. Oo. The target 130% damage, increase the damage taken the target. Ito yung bago, ito yung ngayon. Yung bago niya, charge to the target within 7-meter range, dealing magic damage to nearby targets. Total of 130, parehas lang. Increased damage taken by the target by 15% for 10 sec. Uy, tumaas ah. For 10 seconds. Pero hindi na siya pangmaramihan. Dati kasi up to 5 people eh. Dito tinanggal. So single target na to. Single target. Oo, when your int is 35 or higher, your magic damage increase by 5% for 10 sec. 5%. Pinalakas to ah. Tumakas na siya. Okay, yung next natin, Spread Darkness Focus. Tignan natin kung ano yung mas maganda. Dito, parang parehas lang. Ay, hindi, ito yung ngayon. Charges to the target within a 7-meter range. 130% up to 5 people. Ito yung ngayon. Yung bago, dashes to the target within 7-meter range, dealing magic damage to nearby targets and total of 130%. Parehas lang. Steals 100 hit rate. Kukunin mo yung 100 hit rate and 100 EVA for 10 seconds. Okay? When your strength. So, strength type naman. Ganyan na ngayon, boss. Pwede ka na mag-strength. Okay. So, pwede na mag-strength. Pwede na mag-magic dito kay B-Stop, no? Tama? Oo. When your strength is 35 or higher, additionally steals 3% attack speed and 3% movement speed up to 5 people. Up to 5 stack. Grabe. So, ano na to? Pwede ka nang, hindi lang int ng battle stop ngayon. Pwede ka na mag-strength type na battle stop, mga papa. Okay? So, ililink ko na lang din dito sa description yung nito. So, magbasa muna tayo. Okay? Kaya abangan nyo to sa i-upload ko para malink ko dito, mga papa. Yung natin, yung link nitong binabasa natin, mga boss. No? SNS na tayo, mga bossing! SNS. So, na-buff yung buff yung ating battle stop. Asan yung SNS dito? Bow, crossbow, sa taas. Okay, bare hands. Ayan, sword and shield, mga bossing ko. Okay. Sword and shields are mastery close to a
hexagonal, offering high damage. Status effects, excellence defense using shields and support through buff. So ito pinaka-balance natin na ano na class dito no na weapon is sword and shield, damage and defense. Okay. So basahin na natin 'to. Digging deeper. So ito yung skill na yan, digging deeper. Ang daming adjustment, papi. So yung dati, digging deeper, deals 2 physical damage to the target, 140. Charges. Uy, lumalapit na to. Yung unang skill niya. By 7-meter range, dealing 2 physical damage. Okay So lumalapit na siya, bossing. Parang may blink na. May blink na to, no? Sa unang skill niyan. Tapos, tumagal nga lang, 35 sec. Pero okay lang. Okay, digging in, enhancement. Ito na, 35 sec, tumagal ha, yung cooldown. Yung dati, deals physical damage, sobrang plain lang noon, no? Dideals ka lang ng damage. Ngayon, charges na ulit. Okay, 150% dealing to physical damage. Total 150% mga bossing. Okay, digging in enhance. Itong enhance naman. Dati, ganun pa rin. Deals to physical damage. Sobrang plain, 160%. Yes. Ngayon, charge na ulit. 7-meter range, dealing to 160%. Okay, so may panghabol na to. Dumagdag yung panghabol na itong papa. Papa natin na si SNS, okay? Digging in, focus naman. Yung existing na ito, deals physical damage to the target, 160. Every attack will always hit. Okay? Ito, charges ulit. Dealing to physical damage, 180. Lumakas, bossing. Every attack will always hit. Ang lakas na ng SNS ngayon. Unang ano pa lang Unang weapon pa lang, unang ability pa lang, boss. Okay? Itong Deviation Strike. Yung dati, 22 sec, ngayon naging 35. So, tumagal yung cooldown. Deals 2 physical damage pa rin. Ayan, sobrang plain lang. Mag-hit lang siya, 200%. Ngayon, charges to the target is 200%. Nag-charge na rin talaga yung unang niya, mga bossing ha. Itong digging deeper, charge na yan talaga, panghabol na yan. Okay? Huwag na natin isa-isahin yan, basta't ganun, nagcha-charge na siya. Lahat charge na. Sumunod, maganda, boss, medyo sumunod. Okay, punta na tayo sa basta't itong digging deeper, yung unang pang-charge na yan, panghabol na yan, no? Dito tayo sa Fallen Sword. Fallen Sword. Sa digging, boss, may digging stand. Yung digging, ito pala, yung digging instant. Yung adjustment niya, netong yung dati penetration bleed. Existing. Yung adjustment niya, digging in stun. Charges to the target, 7-meter range, dealing to physical damage, 125, bumaba ng konti yung damage. Pero, 80% chance to stun for 2 seconds. Grabe naman yan. 2 segundo. Parang OP naman nito ngayon. OP nga, boss. So ito unang skill pa lang to, yung digging deeper no? Unang skill pa lang to. Tama ba? Dito pa lang tayo. Okay, yung critical wounds, increase damage taken by 5%. Okay, ganun lang din yan. Basta charge pa rin. Yung isang ganda may stun, charge ta stun. Solid. Okay. Punta tayo sa Fallen Sword. Eto. Sa Fallen Sword, okay, yung strike. Ito, deal speed. Ito yung dati. So, bumaba yung MP consump nito. Ito yung dati niya. Deals physical damage to the target and unlocks the charge basic attack enhanced skills. Total 215%. Attacks always hit and have 5% chance to apply critical hits. Yung ngayon, deals physical damage to the target 215%. Parehas lang. Increased by 10% for every 5 int papa. Tapos ang laban. Dati strength lang, ngayon int naman. So magkakaroon na dito ng ng konting ng konting pagbabago sa SNS natin, mga bossing. Int naman ngayon. Dati strength lang di ba? Sobrang simple lang ng build Ngayon magkakaroon na ng lalawak na mga boss int Attacks always hit and have a plus 50% chance to be applied as a critical hit. So for every 5, 10% increase by 10%
for every 5 int. 5, 10, 5, 30, 35. So, 7. 70% aray mo. Kung gagawin mong full int yan, pero syempre, hindi naman pwede. Lagay ka lang ng konting int tas strength. Tama? Tama. Okay. Existing. O, dito naman tayo sa ano. Yung isa naman slow. Ito yung existing. Ngayon, bago na. Ito yung adjusted. Yung ano, yung removal. Deals physical damage to the target, unlocks the charge. Total, parang pangit tong isang to. Yung overcharge, check natin tong overcharge. Yung existing nito, deals physical damage to the target, total 195. For 10 sec, yung HP recovery during battle is 1 plus 150 and MP recover during battle is increased by 50. Yung bago niya, parehas lang yung una, deals physical damage 195. Parehas lang din dito, for 10 seconds, your HP recovery during battle is plus 150. Ito yung nabago. And MP recovery during battle is increased by 30. So, bumaba. But when your VIT is 35 or higher, the duration increase up to 20 seconds. Grabe naman yan. Kung 10 seconds, naging 20 seconds. Kung naging 20 yung bit mo. Okay, so pwede ditong build, no? 35 bit. Tapos hatiin mo yung ano, int strength, no? Tas lock. Ay, ano ba? Basta, magulo. Bala na kayo dyan. Maglabas na kayo ng mga ano ninyo, build ninyo. Pag na lumabas na tong ano na to, SNS na bago. Ang ganda, kaya pala ang dami nag-SNS ngayon, ha? Grabe yung buff na ginawa. Fallen Sword, yung stun naman, deals physical, 180 physical damage, tapos may stun siya for 2 sec, 80% chance. Ngayon yung bago, parehas lang 180% yung damage. 80% chance to be stun for 2 sec. When your int is 35 or higher, plus 90% chance for 3 sec, grabe. Grabe, int, ang ganda ng full int dito, ha? Okay. Ayop yung full int dito, 35 int, no? Grabe, int bit. Ganito na siguro to. Int bit, tas ano ba? Lock, no? Hindi ko alam. Oo, bahala na kayo. Feeling ko dadagdag yung ano yung points ng ano natin. Yung sa ano natin, yung ability points ba yun? Yung sa points, yung nilalagyan, 35, 35, di ba? 105 yun ngayon. Okay, next tayo. Sa restraint na, ito yung next na ano niya, skill, Sword of Restraint. Yung dati, dito sa Sword of Restraint, yung dati niya, deals physical damage to the target within 6 meter. Total 145. Pull the object in front, yung hinahatak. Oo, yung hinahatak to. Ngayon, deals physical damage to the target within 6 meter. Total 75%, pinababa, pero 80% chance to pull the target toward you. So, pangit to, hindi nila kukunin yan. Sword Restraint Acceleration, dito tayo. Yung dati, physical damage to the target within 7 meters, 155%. Then, pinupull pa rin, no? If the target is a monster, the threat level increase. Ngayon, yung bago, physical damage, 8 meters, medyo humaba. Tapos 85%, medyo mababa yung damage. Ang laki ng binaba. Plus 80% chance to pull the target to you. Pangit pa rin to ata. Parang hindi ko trip to. Ito naman yung haste. Ito yung haste. Yung dati, ay, ano to? Existing. Ito yung existing niya. Deals physical damage to the target within 8 meter, 170%. Pulls the target in front of you. Okay, parehas lang. Pero ito yung bago. Deals physical damage to the target within 8 meter, 185. Parang bumaba nga tong isang to. Yeah, debuff. Oo, debuff to. Itong extension, 85. Ito, parang debuff to, no? Itong ginawa dito sa extension sa haze. I-check natin tong caution. Okay, itong caution, ito yung existing niya, pinupull niya pa rin, 70% damage, 8 meter range, always hit, attacks always hit, and if the target is a monster, the threat level increase. Ito yung bago. Sword of Redemption combo. Hoy, hay pa. May combo pa. Deals physical damage around the target within 8 meter, 155% damage, bumaba, 80% chance to pull the target in front of you, up to 3 people! Papa, di mo na kailangan pang mag-ano dito. Ano nga yun, yung sa class codex, yung, ano nga yun, nanghihila ng 5? Ano nga yun? Force binder. Pwede ka rin mag-force binder, sabay ganito, no? 3 people.
Ito, feeling ko, ito yung gagamitin. Ito gagamitin yan. Lalo na pag large scale fight. Okay? Next tayo. Sword of Restraint Binding. Okay, yung dati, deals physical damage to the target, 170%. Hahatakin pa rin yung kalaban. Granting binding for 4 sec with that 80% chance. Bago, deals physical damage to the target with 8 meter, total 85%. Pinahina nga lang yung damage nito, pero ano nangyari? 4 na segundo siyang binded. 80% chance to pull the target. Ano? The target forward? 80% chance to pull the target forward? Dapat in front of you. O baka mali lang to. Forward you. 'Di ba? Baka mali lang to. Pull the target forward nakalagay eh. Translation nila. 'Di ba? Parang mali lang to, no? And 90% chance to apply binding for 4 sec. Feeling ko yung ito talaga gagamitin diyan, yung tatlo yung mahahatak lalo pag large scale fight. Okay. No? Pero dati, boss, may siyang ginagamit. Yan, pinakababa. Pinakababa. Talaga. Oo, talaga. Kaso isa lang mahahatak eh. Pag large scale, yun talaga, no? Ito na mababago dito. Yung Redemption combo. Okay. So, yung last, yung conductor. Okay. Yung una, battle command. Ito, yung battle command. Yung enhance niya. Yung may umiikot. When the skill is activated, both of you and party members perform attack power and 35 defense penetration. Ito yung dati. Ito na ngayon. When the skill is activated, you and party members within 7-meter range, medyo lumaki, gain 80 attack and 35 depth penetration, parehas lang. Tapos, for every 15 of your own attack power, you and your party member additional attack power increased by 1. Grabe! Ayan, nakalagay yung ang linaw. For every 15 of your own attack power. Kung yung attack power mo, 1,000. Mga 2,000, ganun. Ang dami niyan. Di ba? Hala. Ang lakas nito ngayon, boy. Ang sakit ng damage nito. Sige, push tayo dito sa isa. Tactical command. Yung dati niya, when the skill is activated, the attack speed of yourself and party members within 4 meter is increased by 10% and accuracy increased by 50. Okay, attack speed tsaka accuracy naman to. Yung bago, when the skill is activated, you and party members within 7 meter range gain 10% attack speed. Parehas lang ba? And plus 5 movement. Tinanggal yung accuracy. Ginawang movement. Okay. Yun yung sa tactical. Sa defense command, pero ito humaba yung ano niya, no? Yung sec niya. Meron na siyang 3 sec. Dati kasi 1 sec eh. Ngayon 3 sec na lang. Ay, 3 sec na. Tumaas na ng konti. So, meron na siyang konting gap. Maliit lang naman. Okay? So, dito tayo sa defense command na enhance. When the skill is activated, both of you and party members within 4M radius gain 80 defense and damage taken reduction by 3%. Yung bago, okay, you and your party member within 7-meter range, dumawak siya, gain 30 defense. Dati 80. And damage taken reduced by 3%. Dati parehas lang 3%. So bumaba to yung dating 80% na 80 defense ngayon 30 na lang. Pero may isa pa dito, for every 10 of your own armor, you and your party member additional armor by 1. Okay? Armor. So, ibig sabihin, ito yung def. Tama? So, mas umokay ata or hindi. Kasi 30 defense, 50 rin yung nawala eh. Pero kasi, for every 10. For every 10. Oo. Pure defense, additional. Sa 1,000, 100. Tama? Tama ba? Kunyari, Sa 1K yung defense mo. Oo. Tapos, sa 10 nun. Sa 100, 10 eh. Ganyan. Sa 1,000, 100. Oo, 100, boy. Sa 1,000, 100. Oo. Di ba? Tapos 100. Kasi kung 10, 100, 10 yun. Add 0, 100. Tama? 1,000. Oo. Ganun nga siya. So, kukunat siya. Okay, so ito. So, yan. Nakita nyo naman kung gusto nyo basahin yung buong na to, link na to. Andyan lang sa comment section. No? Lagay ko na lang dito sa description pala. Below yung link na itong isang to. Okay? So, basahin nyo na lang din. At
please comment nyo yung yung masasabi nyo dito sa nabasa natin. Kung meron kayong any suggestion, violent reaction, and so whatever, bala na kayo dyan. Okay? So yun lang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Once again, medyo nakakaduling yung binasa natin, mga bossing. Ang dami. Okay? Oo. Susunod ko na lang yung sa part 2 yung iba. Okay? So sa ngayon is Dagger, SNS, and Battlestop. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Medj TV. And see you in our next vlog. Peace out. Thank you very much. Bye-bye. Peace.